Values Education 7 Quarter 3 Learning Competency 5C na ilalapat ang paglilingkod sa kapwa bilang indikasyon ng pananampalataya. Ating balikan ang pananampalataya ng iba't ibang relihiyon tulad ng Kristyanismo, Islam at Budismo. Ang pangunahing aral ng Kristyanismo ay mababasa sa Mateo 22:37 hanggang 40, nang minsang may nagtanong kay Kristo kung ano ang pinakadakilang utos sa kautusan, at ang kanyang sagot ay ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang pananampalatayang Muslim ay nakasalig sa 5 haligi o 5 pillars of Islam, at ito ay ang mga sumusunod. Shahada. Ito ay ang matibay na paniniwala na walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Sala. Isang obligasyon para sa isang Muslim ang manalangin ng 5 beses araw-araw. Zakat. Ang pagbibigay ng isang bahagi ng yaman para sa mga nangangailangan bilang tungkulin sa lipunan ay kailangang maisagawa ng isang Muslim. Saum. Ang mga Muslim na nasa sapat na edad at kakayahan ay kinakailangang mag-ayuno tuwing buwan ng Ramadan. At Hajj. Kahit isang beses sa kanilang buhay, ang bawat Muslim ay kinakailangang makapaglakbay patungong Mecca kung kaya nila ito sa pisikal at pinansyal na aspeto. Ang pananampalatayang Budismo ay nakasalig sa Eightfold Path. Ano-ano ito? Wastong pananaw. Ang pag-unawa sa Four Noble Truths ay nagtuturo ng pagkakaroon ng malasakit sa kapwa sapagkat nauunawaan natin na lahat ng tao ay nakararanas ng pagdurusa. Wastong layunin. Ang pagkakaroon ng layunin na hindi makapanakit, may kabutihan at puno ng malasakit ay nagbubunga ng pagmamahal sa kapwa. Wastong pananalita. Ang pagsasalita ng totoo at mahinahon ay nakakaiwas sa pagdudulot ng sakit sa iba at nagtataguyod ng tiwala at mabuting ugnayan. Wastong pagkilos. Ang paggawa ng mabuti tulad ng pag-iwas sa pananakit, pandaraya o pagnanakaw ay nagpapakita ng respeto at pagmamahal sa kapwa. Wastong kabuhayan. Ang pagkakaroon ng hanap buhay na hindi nakasisira o nakakasakit sa iba ay nagpapakita ng malasakit sa lipunan at kabutihan sa komunidad. Wastong pagsisikap. Ang pagsisikap na linangin ng mga positibong ugali tulad ng pagmamahal at malasakit ay nakakatulong upang maging mapagmahal at maunawain sa iba. Wastong kamalayan. Ang pagiging mulat sa sariling iniisip, ginagawa at nararamdaman ng iba ay tumutulong upang maging maingat at maayos ang pakikitungo sa kapwa. At wastong konsentrasyon. Ang pagninilay o meditation ay nagdudulot ng kapayapaan sa isip at puso na nagiging daan upang maging mapagpasensya at mabait sa iba. Tingnan natin ang ilan sa mga pangunahing aral ng relihiyong Kristyanismo, Islam at Budismo. Itinuturo sa Kristyanismo ang pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa sarili. Itinuturo naman sa Islam ang pagkakawang gawa sa mga nangangailangan. At itinuturo sa Budismo ang pagiging maawain at mabuti para sa lahat ng nilalang. Kung ating susuriin, mayroong pagkakatulad sa mga aral ng tatlong relihiyong ito. At ito ay ang paglilingkod at pag-ibig sa kapwa, na siyang isa sa mga indikasyon ng tunay na pananampalataya. Maaari nating sabihin sa puntong ito na ang taong naglilingkod at umiibig sa kapwa ay nagpapakita ng tunay at buhay na pananampalataya. Kristiyano, Muslim, Budista o mga taong kabilang man sa mga tribal religion, ang lahat ay nagtuturo at nanghihikayat sa mga kasapi nila na maging maibigin at maglingkod sa kapwa. Maaari rin nating sabihin na kapag ang isang tao ay walang malasakit sa kapwa o hindi mabuti ang pakikitungo sa iba, hindi siya tunay na mananampalataya. Siya ay nagpapanggap lamang o nagrerelihiyon lamang para sa kanyang sarili at hindi upang paglingkuran ang Diyos. Ang pagpapahalagang nais linangin sa atin ng ating araling ito ay ang pagpapahalaga sa malasakit o compassion. Ano nga ba ito? Ito ay malalim na damdamin ng pag-aalala at pagkilos upang tumulong sa kapwa lalo na sa mga nangangailangan. Hindi lamang ito simpleng awa, kundi isang aktibong pagtugon upang maibsan ang hirap o problema ng iba. Sa bawat pagkakataon na tumutulong tayo sa mahihirap, mahihina at inaapi, ipinapakita natin ang malasakit na nagmula sa ating pananampalataya.
Ang malasakit ay isang anyo ng kabutiang loob na hindi naghihintay ng kapalit. Sa ating simpleng aksyon na ipadadama natin sa iba ang pagmamahal ng Diyos. Ang tunay na malasakit ay nagbibigay inspirasyon sa ibang tao upang maglingkod din sa kapwa. Kaya ito'y nagiging daan para sa mas maayos na lipunan. Para sa ating performance task, sagutin ang tanong na paano mo maipakikita ang pag-ibig at paglilingkod mo sa iyong kapwa. Sagutin ito sa pamamagitan ng isa sa mga sumusunod: tula, awit, poster, dula, vlog, TV commercial, balita o interview. Maaaring bumuo ng pangkat na may hanggang 5 kasapi maliban sa poster at tula na individual. Bawat presentasyon ay tatagal lamang ng 2 hanggang 5 minuto. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!